Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang dalawang katanungan. So dalawang ating bibigyan ng kasagutan ngayon. Katanungan ni Ray Mark Candido. Ang sabi niya, "Sir, yung motor oil po ba di nakakarupok sa mga polymer pistol? Minsan kasi di maiwasan ang malagyan ng mga exist na mga parts na polymer." Okay, sasagutin natin yan. At ang isa pa ay katanungan ni sino yung isa ni John Andre de Jesus. Ang sabi niya, "Sir, tanong lang, ano po ang advantage ng naka-stabilizer?" Ito po yung full length spring guide rod, full length recoil spring guide rod. Ito po yung tinatawag na stabilizer. So sasagutin din po natin yan. At gusto ko lang kayong pasalamatan sa patuloy na pagtangkilik ng ating mga videos, sa inyong mga suporta, sa pag-share, sa pag-like at sa maganda ninyong videos. Dahil patuloy naman tayong lumalago, dumarami. Tayo ay nasa 43,800 plus ng mga subscribers. At pasasalamatan ko rin yung mga nagpadala dito sa ating GCash number, dahil yan ay nakatulong sa ating mga beneficiaries na mga anak ng mga single parent na ating tinutulungan makapag-aral, na binibigyan natin ng mga pangbaon. At gayon din, maraming salamat. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan, sapagkat yan po ay anak ko, tresurera ko po yan. Wala po kaming ibinibinta na ang mga firearms. Okay, so maraming salamat din doon sa mga hindi nag-skip ng ads sa ating mga silent viewers, sapagkat nakakatulong yan sa ating revenues na nakakadagdag rin sa tinutulong natin sa ating mga beneficiaries. Lalo tigit ako yung magpapasalamat kay Noli Peace America na nagpadala ng pambili ng eyeglasses na isa nating bata, at pambili ng school supplies yung sumunod na padala, at meron pa siyang huling ipinadala na ibibili naman binili natin ng school supplies ng ibang mga bata dahil sila ay 6. Okay, sana marami pang Noli Peace America na may puso ng pagtulong, at sigad na lamang ang bahalang gumanti sa iyong kabutihan. Okay, punta muna tayo sa katanungan ni John Andre de Jesus. "Sir, ano po ang advantage ng naka-stabilizer?" Yan po ay yung full length recoil spring guide rod. Ito po yan. Ito yan sa baril. So, kada putok, ang baril ay, tingnan natin, wala naman itong bala. Kada putok, ang baril ay gumaganyan. Kada putok, yan, nag-eject yung bala, nagre-recycle, nagsacycle. At ang spring ay parang ganito. Kada putok yan, ang spring ay nakukompress. Okay, so ang papel ng guide rod ay para hindi kumilo yung spring, dahil pagka yan ay walang guide rod, ang spring ay gumaganyan. Walang guide rod eh. So anong mangyayari? Ito ay sumasaya dun sa wall ng receiver. Sumasaya dito, at ang resulta ng mga spring ay nagiging ganito. Ayan. At kung ang inyong spring ay stranded, magagasgas yung parte na kung saan sumasaya diyan, at madaling maputol yan. Dahil pag may naputol, stranded yan, pag may naputol na isang wire diyan, yan na ang pag-uumpisa ng malfunction. So, yun ang purpose ng my guide rod. So, kamukha din ito, yan, na nakikilo-kilo. Dahil ang spring, pagka gumaganyan-ganyan yan, sumasayaw yan. Kasi nga, walang nakapasok na guide rod, hindi kamukha nito. Okay, so, yan ang advantage ng at saka, yan ay nagiging maganda ang kumbaga maganda ang laro ng kanyang slide. Nagiging maganda ang laro ng slide niya, maganda. Kasi nga
walang sasabit yung spring, hindi gumaganong-ganon. So, malaki ang ano. Kaya yung mga 1911 na mga standard, nilalagyan na nila niyan. Ang tawag ng mga Pilipino dyan ay stabilizer dahil nga yung spring ay na-stabilize. Kaya kaya sinortcut nila. Stabilizer yan. Ang ini-stabilize niyan yung laro ng spring. Okay, at tinawag nilang stabilizer. Hindi nagbubulati-bulati na ganyan. Okay? So parang ganito ayan pag umurong yan, yung spring niya ay naka-guide. So maganda ang papel nito sa mga pistol. Yun lamang ang tanging niyan, advantage. At siyempre pag maganda ang laro ng spring mo, maiwasan mo rin yung mga malfunction. Dahil yung spring mo ay hindi gumagano. Hindi nga lang natin nakikita sa loob yan. Pag yan ay lumalaro, pag yan ay recoil, hindi natin makikita yan. Pero ang kagandahan ng may ganito, ito yung niya, talagang yung spring niya ay ganun-ganun lang, hindi gumaganon-ganon. So ayan. At wait 1 minute. I want to this one. Wait 1 minute. Okay. 1 minute So, punta naman tayo sa katanungan ni Raymark Candido. So, ang sabi ni Raymark Candido, Sir, yung motor oil po ba nakakarupok ng mga polymer? Minsan din kasi maiwasan malagyan ng excess na oil ang mga parts na polymer. So, napakarami po namin polymer. Ang pinakamarami namin ditong unit ay mga Glock na mga polymer. At sa aming experience, ay talagang nilalangisan yan. Nilalangisan po yan. Lalo yung mga reeling na yan. Nilalangisan yan. Nilalangisan. At siyempre, hindi mo maiwasan. At ito ay hinuhugasan pa namin sa gas. Gas pang hinuhugasan. Hindi ko lamang ina-advise na gamitan ninyo ng mga degreaser. Dahil ang degreaser ay sobrang tapang na. Kasi yan ay mayroong solvent. Okay, so ito ay umaabot ng 10 taon sa amin, pero hindi naman wala pa kaming nasira, na crack na mga polymer. Wala pa ni isa kaming nasira o na crack o lumambot sa mga polymer. Meron na kaming nasira na mga slide. Mas matibay pa sa bakal. Meron na kaming mga nasira na slide, may mga nag-crack. Hindi dahil sa ito ay mahuna, kundi dahil ito ay sa dami na nang nagamit. Okay, pero kung sabihin niyo na ito ay maano sa gas, sa langis, hindi po yan nakakaapekto ang langis dito sa polymer. Wala pa po sa aming experience, sa looban ng 20 years na ako dito, mahigit na, wala pa kaming nasira na mga ganito, na mga polymer. Meron kaming nasisira, yung mga railing, itong mga railing na to nasisira, sa katagalan na kamukha nito, yan, merong napupunggal na, pero nagagawa ng paraan yan, na nare-rebuild yan. So, sa mga karanasan namin sa mga polymer, wala pa pong nasisira na mga polymer dahil sa gas o sa langis. Yun po ang aming experience. So, sana nasagot ko ng tama yung katanungan na yan. At kung may katanungan pa kayo, ay itanong lang ninyo at ating sasagutin yan sa abot ng ating kaalaman. So, babasahin lang natin yung yung ating community spotlight. Okay, ang ating ngayong community spotlight, ayan, nagpalit na, ay ang weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Si Tommy Aparachi ay merong 100 plus na engagement, perfect. Si Freddy Munoz, bago pa lang, ay may 2 engagement. Si Raymond Vincent ay may 70 engagement.
At si Steady ay bago pa lang, 1 ang kanyang engagement, at si Norman Paul ay 46 ang engagement. So shout out sa iyo Tommy Aparachi, shout out sa iyo Freddy Munoz, shout out sa iyo Raymond Vincent Cayetano, at shout out sa iyo you Steady, at shout out sa iyo Norman Paul. Mag-like lang kayo, share ng ating mga videos, at mag-comment para mapasali din kayo sa ating community spotlight. Thank you very much. God bless us all.